Ngayon, susubukan na natin yung brushes ni Ann Klotz. Yan, kung paano ba siya mag-perform sa ating mata, and then kung paano ba siya kumuha ng pigment sa eyeshadow. So, yan, buksan na natin siya. So, meron... So, excited na guys na gamitin ko mga brushes ni Ann Klotz. So, yan. So, meron tayong 10 brushes dito. So, meron tayong EO2 Flat Blender, EO10 Smudger, at meron tayong EO3 Tapered Blender, and meron din tayong Liner Brow Duo. Meron din siyang EO6 Shader, EO9 Pencil, Emerald Shader, EO6, EO4 Rounded Blender, EO7 Flat Shader, and EO5 Crease Brush. So, yan guys, tignan natin kung paano siya mag-sponsor sa ating mga eyelid. So, ayan guys, kunin natin yung EO3 Tapered Blender. Tapos, gagamitin ko guys yung Everbilena Total Effect Eyeshadow Palette. So, kuhanin natin itong shade na to para sa ating transition. Ayan guys. Ayan siya guys. May kumapit agad na pigment sa kanya. Konting-konti pa lang yung... Yan. Kumapit agad yung pigment niya guys. So, yan. Biblend natin sa eyes. So, yan guys. I-blend natin ang ating transition color. Ganda niya. Wait, ang galing mag-blend sa eyelids. Kasi yung brush niya, as in buhaghag siya. Ito yung mga hinahanap ko sa mga brushes. Para maganda yung excuse me. Para maganda yung pag-blend ng pigment sa mata natin. Ganda. Then, isang mata naman. Blend lang natin ng i-blend. Ganda niya guys. Guys, pasensya na kayo. Ako makapatiis sobrang liwanag ng mata ko. Ay, sorry. Ng mukha ko sa ilaw. At parang ang puti-puti ng mukha ko kasi sa katawan ko. Nandun sa ilaw lang po yan. Pero sa personal naman po, okay naman. So, pasensya na po. Tapos na natin gamitin yung EO3 Tapered Blender. Gagamitin naman natin yung Rounded Blender, EO4. Para sa ating dito, sa may malapit sa crease lang. So, gawin na natin na medyo i-darken na natin siya ng konti. Gusto ko siya. Ito. Parang, pwede rin siyang gawing blush. So, try natin. Tap natin kasi medyo powdery yung EV eh. Tap natin, guys. Ang ganda niyang gamitin. Talagang, yung pigment ng eyeshadow, pumapasok lang siya kung saan mo siya gustong ilagay lang. Hindi siya pumupunta sa taas, hindi pumupunta sa baba. At ang kagustuhan ko ba dito, maliit lang yung maliit lang yung pinakahawakan niya, bes. So, kung may hawakang salamin, di ba, hindi siya tumatama sa salamin. Unlike kung gumagamit ka ng ganitong brush, di ba? So, meron na agad siyang tama. Unlike dito kay Ann Klotz na brushes, so, hindi talaga siya tumatama kahit gumanyan-ganyan ka pa. Sobrang nai-impress na agad ako sa kanya kahit hindi pa rin tayo tapos. So, yun. Pagpatuloy din lang natin. Parang maliliit lang siya na bilog. Yan, pag ganun lang siya. Yan, so i-intensify na natin siya gamit ang
intensify na natin siya. Gamit pa rin to kasi hindi na natin kukuhanin yung transition color na yon. Intensify lang natin siya. Okay. Dito lang sa outer V. At kahit ito pa rin yung gamit natin, yung ginamit natin dito sa ating crease, pwede pa rin siya guys, hindi siya humahawa yung kulay niya. Solid pa rin yung pag-pick up niya ng kulay. So, yan. Dito lang natin sa outer V natin ilagay. Guys, don't forget to tap ha, kasi powdery yung EV natin eh. Yung palette natin sobrang powdery, kaya ayaw natin na masyadong fall out. So, yun. Nakikita nyo ba guys? Kung paano siya, kung gaano siya kaganda maglagay ng pigment sa ating eyelids. Guys, so anak ko umiiyak na. Tingnan nyo, ang ganda. Grabe, grabe. Ang ganda niya. Ganda niya, Ayan guys, natapos na natin lagay yung outer V natin. Anyway guys, hindi ko nasabi sa inyo kung ano yung mga shades na ginamit ko ha. So guys, ito yung pinaka-transition ko. Tapos ito yung pinaka parang orange na yung pinaka nasa crease siya. And then ito po yung nasa outer V niya. So yun yung mga ginamit ko. And then lagyan na natin siya ng dito sa inner corner naman lalagyan natin. So gamitin natin yung shader. So, gagamitin natin yung black shader. Then, ito yung, tignan natin kung kaya ba niya pumikot ng parang shimmer. Parang sorry shimmer. Parang satin siyang kulay. So, tignan natin kung gaano. Parang siya form. Tingnan natin ha. Oh. Grabe. Nai-impress na ako talaga sa kanya. Ang ganda niyang gamitin. Sa palette na to ha, maganda rin siya. Pigmented din siya, kaya lang medyo may mga fallouts lang siya. So, huwag nyo kakalimutan, itap lang yung tools nyo bago nyo ilagay sa inyong eyelids. Para wala ding fallouts masyado. Out lang natin siya. So, ayan guys, nilagay ko yung camera ko mas malapit sa akin kasi parang hindi ko talaga gusto yung effects niya dun sa aking ilaw. So, yan. Ito. Kasi wala siyang pangalan. Sorry. And then guys, kukuhanin ulit natin yung ating E07 flat shader. So, yung kulay na ilalagay natin dito sa ating crease, ilalagay din natin sa baba. Kunin muna natin yung pinang transition natin.
i-connect natin to guys dito kasi para maganda siyang tignan, malinis tignan. Ganon, tapos diretso. Ng ating eyeshadow. Yan. Susunod naman natin ay yung nose line. So, gagamitin natin ang ating angled shader. Ito. Itong palette na to para pang contour. Kasi may mga shade siya na pwedeng pang contour. Ito, pwede rin yun. Yun, pwede rin to para sa mga masyadong mestiza. So, yan. Make sure, itap nyo palagi kasi para hindi tayo mabigla sa kulay. Blend lang natin siya. Pababa. Ganyan, guys. Ang ganda nitong brushes ni Unclothes na to, guys. Nabili ko to for only 800 sa Shopee. So, ilalagay ko yung link sa baba para alam nyo kung saan siya bibilin. Kasi guys, 800 pesos lang. Kasi free shipping na rin siya. So, yung iba kasi parang nagdadagdag sila. Maglagay tayo ng highlighter. Ayan, guys. Magagawa tayo ng eyeliner. Gagamitin natin yung na tayong ng eyeliner. So, wala akong gel eyeliner. And then, gamitin na lang natin yung liquid eyeliner. I-apply ko siya dito. Tingnan natin kung mag-work. Ayan, okay naman siya. So, try na natin. Yan guys, sobra ko lang dali siyang na-apply. Wala akong naging problema kasi sa kanya kasi ang wino-worry ko din kasi masyadong mahaba yung brush niya. So, parang tingin ko hindi siya makakapag-apply masyado nagmaganda sa ating paggawa ng eyeliner. So, yan. So, maganda naman siya. Wala akong naging problema sa kanya kahit ang ginamit ko is yung liquid. So, nilagay ko lang siyang ganyan. Tinransfer ko lang yung pigment niya dito and then yun. Wala akong naging problema. So, ulitin na lang natin sa kabila. Natin. At lagi ako nagkakaroon ng problema sa paglalagay ng eyeliner guys kasi lagi akong nahihirapan, hindi ko siya mapantay. So ito guys, parang sobrang thankful kasi napadali niya yung pag-a-apply ng eyeliner ko at napakaganda talaga niya guys. So ipagpatuloy natin, kuhanin na natin yung smudger brush natin para mas-smudge na natin yung sa ating lower line. Smudge natin siya.
Yan. So, tapos na siya, guys. So, maglalagay ako ng blush. Maglalagay lang. So, welcome back, guys. Ayan, nakapaglagay na tayo ng falsie, blush, and lipstick. So, yan, i-rate ko na yung ating... So, yun, guys. Nagka-problema tayo sa audio natin. Natakpan ko yung mic. So, nirate ko lang yung brushes ni Anglots. Wala naman ako naging problema sa kanya sa pag-a-apply ko ng mga makeup. So, itong brush na to, ginamit ko din siya as highlighter kasi hindi ko siya nagamit. Maganda naman yung kinalabasan niya. At, so, wala akong masabi sa brushes ni Anglots. Sobrang 2 thumbs up ako sa kanya kasi pinadali niya lahat yung trabaho sa paglalagay ng eyeshadow and yung spoolie niya. Okay na okay din sa akin kasi hindi siya matigas. So, ayan, pagka ibabrush mo siya sa eyebrow, hindi siya matigas, hindi katulad ng iba. Sobrang komportable. At ayun, at sobrang ganda talaga niya. At yun guys, pasensya na kayo kasi parang medyo nasira ang aking audio. So, ayan. So, yan kayo na po guys ang nilapit ko na yung camera ko kasi guys, ang pagka malayo, hindi siya masyadong mabigyan ng ng magandang effect sa ating mata, diba? So, ayan. Ang ganda niya, guys. Tingnan nyo naman yung ginawa ko. Diba? So, ayan. 2 thumbs up para sa brushes ni Anglots. Ang Eye Essential brushes niya. Guys, sa lahat, and please don't forget to subscribe and hit the notification bell para po pag may bago akong video, i-notify po kayo. At I'll make sure na lagi po akong gagawa ng video para sa inyong lahat. Have a good day po everyone. Peace to all.